ang maayong buhaton na ni para mahilo ni ang City Plaza. So the first is community, segregate properly ang trashes, then maguman is manilig sa mga sagbot, then after ang buhaton is malarapog benches. Pre! Alisa! Pre! So ang atong buhaton, pre, ang plano na to, kamahilo na itong City Plaza. Kahit mag-assign ang mga tao, patawag na ito mga kauban, community members. Sige. So, akong hihiyang information is manarapot sa mga benches, then mamunit sa basura, then ito i-segregate properly. Then after, manilig sa mga sagbot. Ano nga plano, no? Pre, may problema. Sige, pre, fire. Morning guys, nanayin mo karoon ng community project and we need to help as community member. Kalapang sa sapot ng environment and wala ko rin nga plan para makatabang dito sa mga tao po and sa na-maintain na to ang cleanliness natin. So, para rin na to, para sa tanan na pinlo ang tanan. Yung buntag kay Montano, i-divide mo karon sa noon. Ikaw Idel, dito ka sa Juan, nakakupag dito ka sa Juan, nakay nabuon nga. So ikaw may dito ka sa Pangteng, nakay pangpunitong sagbot, kani kabutan dito. Atong i-maintain ang atong window sa atong kasa para sagbot. Marto!
simpleng baguhin ang mga sales targets. Minamakahay ko na kumuha tayo ng panibagong IT sa gobyerno sa sentro ng accountability at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng mga departamento. Nag-reflect na tayo sa financial services. Madalas, hindi tugma ang schedule at operasyon sa delivery. Mas maayos na pang-i-schedule at pamamahala sa bodega ang solusyon nito. Dapat ako ang bala sa mga dokumento. Ikaw may iwasan. Ako sa inyo mga narito ang ulan. Una, si Ginang Santos at Ginoong Navarro ang mangunguna sa restructuring ng systems at operasyon. Pangalawa, ang HR, ang legal, ang paghahanda ng bagong organizational structure at abiso sa mga empleyado. Pangatlo, finance at ang gagawa ng update at budget plans. Pang-apat, sales at marketing. Ang pagtutulungan para sa staff motivation at pang-information. Inaasahan ko ang ibuhang progress mula bawat grupo. Magsisimula tayo ngayon. Ang sinurihan ni Ginoong Reyes at ang kanyang mga department heads ay nagpapakita ng kahalagahan ng mahusay na pamamahala at administrasyon sa panahon ng krisis. Ipinakita ng pamunuan ang pagiging bukas sa ideya, mabilis na aksyon, at malinaw na direksyon. Mga katangian ng epektibong pamamahala. Samantala, lumitaw din ang pangangailangan ng maayos na administratibong sistema tulad ng malinaw na proseso, komunikasyon, at koordinasyon sa pagitan ng mga departamento. Ang pagtutulungan ng bawat departamento kasama ang pagtalima sa batas at paggalang sa empleyado ay mahalaga sa matagumpay na restructuring. Sa kabuuan, ang administrasyon ang gumagabay sa proseso, habang ang pamamahala ang nagtutulak sa direksyon. Kung sabay silang mahusay, mas malaki ang tsansa ng organisasyon na makabangon at umunlad nito. Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang ating mga susunod na proyekto sa susunod na buwan. Dalawa ang ating pagpipilian. Una, ang Community Outreach Program at ang pangalawa, ang School Fundraising. Ito ang gagawa natin ng desisyon. Tama. Mas mainam na suriin natin ang bawat epekto, kakayahan, oras ng bawat proyekto. Kung pera ang pagbabasihan, mas malaki ang gasto sa outreach, sa pagkain, transportasyon, at materyales. Sa fundraiser, ikita pa tayo para sa future projects. Tama ka, Carlos. Pero ang outreach ay malaking bagay sa imahe natin bilang organisasyon. Makikita ng komunidad na hindi lang tayo para sa sarili natin. Marami sa mga estudyante ang mas interesado sa outreach. May puso sila sa pagtulong. Hindi lang ito gastos, investment ito sa values ng skill. Kung practicality ang pag-usapan, mas madali ang fundraising. Nandito lang sa loob ng campus. Ang outreach, kailangan pa ng permiso at partner coordination. Katapusin tayo sa oras. Ito ang summary ng talakayan natin. Una, outreach. Magkabuluhan pero magastos at komplikado. Pangalawa, fundraising. Madaling planuhin at kikita pa tayo. Maraming salamat, Liam. Ngayon,
hihingi ako ng opinion bago tayo bumunta. Sige po. Gusto ko sana ang outreach. Pero kung hindi sapat ang ating budget at oras, mas mainam po sa susunod na buwan natin ito. Saan kayo mo? Fundraising naman tayo. Makakapag-ipon ba tayo para mas maganda ang future outreach? Basta sigurado na ako, ang outreach, okay na ako sa fundraising. Sige, basta malinaw natin itong ipaliwanag sa mga estudyante para hindi masira ang tiwala nila. Gagawa ako ng preliminary para sa dalawang proyekto na ito. Okay, decision made. Gagawa tayo ng school fundraising sa susunod na buwan at community outreach naman sa kasunod. Liam, ilista mo in minutes. Nailista na ko, Sir Jan. Salamat sa mahusay na diskusyon. Magandang teamwork. At dito nagtatapos ang ating pagtitipon. Ang senaryong ito ay nagpapakita ng isang maayos at makabuluhang proseso ng pamamahala at pagpapasya sa isang organisasyon. Bawat membro ay may kanya-kanyang pananaw batay sa kanilang tungkulin. Ngunit, ang bawat opinyon ay kinilala at pinakinggan. Sa kabuuan, ang senaryo ay sumasalamin sa tunay na diwa ng epektibong pamumuno, responsableng pamamahala, at bukas na komunikasyon, mga haligi ng isang matagumpay na samahan.